The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Finale. Nagigting ang mga bagang ni Froilan nang maalala ang masaklap na pangyayaring iyon sa buhay nito. Binaril nila ang mga magulang namin ng walang kalaban-laban. Kuya and I tried our best to run away and escape from them, but one of them shoot him. Ako lang ang nakaligtas. Buong akala ko patay na rin si Kuya. Natagpuan ako ng mga umampun sa akin. Itinuring nila akong tunay na kadugo at anak at utang ko ang lahat ng mayroon ako sa kanila. But there are always part of me believes that Kuya is still alive. Kaya pinahanap ko siya sa inuupahan kong detective. Gladly, we found each other again. Nahihirapan ang kalooban sa pag-amin ni Froilan. Sa maniwala ka sa hindi, I have these feelings for you for the first time I've seen you. Noong gabing dinalaw ko ang papa mo sa ospital at nakasalubong kita. But you didn't notice me. At nung unang dating ko sa mansyon, I saw you again. My heart filled with strange feelings nang makita kitang mali. But I deliberately subdue what I felt for you dahil anak ka ng taong inakala ko nagpapaslang sa mga magulang ko. Pero sa kabila ng pagpipigil ko sa sarili kong emosyon, ay lalong pagkahulog ng loob ko sa'yo. I have loved you since then, sweetheart. Pilit ko lang pinagkakaila sa sarili ko ang bagay na yun because I can't just love the daughter of the man I hated the most. But I did. Minahal pa rin kita. Sakto lang, hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Nangingilid ang mga luha ni Froilan. Kasabay ng pagkikita namin muli ni Kuya Francis ay ang pagtuklas ko ng katotohanan that your father has nothing to do with the death of my parents and those bastards were not working with him. I was so devastated. Happy at the same time na inosente ang papa mo, na walang dahilan para hindi kita mahalin. But the guilt inside me always haunting me. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo. At ngayon, nadagdagan na naman. He blinked and looked up at the ceiling just to conceal the tears in the corner of his eyes. Froilan. Tawag ng puso ni Reyna sa pangalan nito. Nararamdaman niya ang sakit at bigat na dinadala sa dibdib nito. And she felt so sorry for him. She wanted to run towards him and comfort the man she loved the most. Natutuwa rin si Reyna sa kaalamang walang kasalanan ang papa niya sa pagkamatay ng mga magulang ng lalaking mahal na mahal niya. Gustong-gusto niyang lumapit dito at yakapin ng mahigpit si Froilan at ipadama rito na mahal din niya ito. Pero sinadya ni Reynang ibaon ang mga paa sa sahig upang hindi niya iyon magawa. Hindi pa sila tapos mag-usap at kapag ginawa niya ang nasa isip niya, baka tuluyan siyang bumigay. Isa pa hindi niya gugustuhin maging karida. I'm sorry. Pinagsisisihan ko ang araw at sandaling pinahirapan kita pero hindi ako nagsisisi at magsisisi na ikaw ang babaeng minahal ko. Sa nahihirapang tinig na itinapat ni Froilan. Wala nang saysayang pagmamahal na sinasabi mo, Froilan. Ikakasal ka na. Kayo ni Trisha. At hindi ko pinangarap na maging karida ako bit mo. What? Confused registered in his face sa tinuran niya. I'm not marrying her. Why would I do that? Nalilito at nagtatakang dagdag ni Froilan. Itigil na natin ang pag-uusap na to. Sapat na sa akin ang kaalamang inosente ang papa sa mga maling baratang mo. Sinikap na rin ng maging formal ang boses sa kabila ng mabilis na pintig ng puso niya. No, we're not done talking. At hindi ako aalis sa silid nito. Hindi ako makakapayag. Masigit akong hindi makakapayag sa mga plano mo at ni Trisha. Hindi ko ibibigay sa inyong dalawa ang magiging anak ko. Tumigas ang boses ni Reyna nang maalala ang babae at ang sinabi nito sa kanya bago lisanin ng mansyon. What? What plan? Stop denying it. Ang fiancé mo mismo ang nagsabing kukunin mo ang anak ko at kayong dalawang mag-aalaga at magpapalaki. Ayokong pagmalupitan ng babaeng yun ang magiging anak ko. Napahawak siya sa hindi kalakihang tiyan. Hindi ko ibibigay ang magiging baby ko sa'yo. Sweetheart, what? Of course, hindi rin ako makakapayag na malayo sa yung magiging anak natin. And I won't let Trisha take away our child. Anak natin? Ulit ng isip niya.
Did he just say anak nila? May pakiramdam si Reyna na tila hinaplas ang puso niya sa sinabing iyon ni Froilan. Sumilay ang mga ngiti sa sulok ng mga labi ni Froilan. Umakpang ito palapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin, Froilan. Nagmaiwang ito at matamang tinitigan ng dalaga. Trisha isn't my fiancé, okay? And to give you the benefits of doubts, she's already gone. Bumalik na siya ng US. Stop lying. I'm not lying to you, sweetheart. I swear to God. Kung ganun, anong ginagawa niya sa silid mo? Huwag mong itatanggi yan dahil alam ko natutulog kayo sa isang silid. Napatunayan ko yan dahil nakita mismo ng mga mata ko na pareho kayo lumabas ng silid mo. Oh, that. Ngumiti ng nakakaloko si Froilan. Gustong magalit na Reyna. Pinagtatawanan ba siya ni Froilan? Ang walang ya. Nagkakamali ka. I was only there para magbihis dahil magkakaroon akong biglaang meeting dito sa Manila, remember? Paalala nito sa kanya. Pero hindi niya iyon pinansin. Tinangnan lamang niya ng masama ang binata. Sira ang aircon ng guest room na inilaan mo para kay Trisha at hindi siya sanay na walang aircon. So I told her to stay in my room habang hindi ko pa napapagawa yon. Then akong umuko pa roon sa silid para sa kanya. Bigla niyang naalalang hindi niya nga pala na-check ang aircon noong araw ng ayusin ng silid para sa bisita ni Froilan pero hindi na rin na pinansin ang paliwanag nito. Meron pang 3 spare room in that mansion, bakit hindi siya ron matulog? You're jealous, aren't you? Ang tanong ko sagutin mo. Alright, I asked Nanay Dolores to prepare another room for her, but Trisha preferred to occupy my room instead and I didn't mind it at all. Dahil alam kong hindi naman siya magtatagal dito sa Pilipinas. She's still your fiancé. Huwag mo nang ipagkaila. Sabi ni Reyna. For Christ's sake, sweetheart. Hindi ko nga siya fiancé. Matagal nang natulda ka ng anumang relasyon namin ni Trisha bago pa man ako magtungo ng San Luis. At bago man tayo magkakilala. On the other hand, there's no reason for you to get jealous, my sweet. Dyer, she said annoyingly. You've kissed her. Nakita ko kayo mula sa balcony. You're kissing each other. May diing wika ni Reyna. Jesus Christ, I didn't kiss her. Pumahid ang pag-aalala sa tinig ni Froilan nang maalalang tungkol doon. So he was right. Hindi lang pusa ang kumalabog sa balcony ni Reyna. It was her, and perhaps that's why must be the reason why she was crying that time nang pumasok ito sa silid ng dalaga. She kissed me. Pero kaagad ko rin sinawa yun. She was wasted and drunk. Hindi alam na Trisha ang ginagawa niya pero ako matino ang pag-iisip ko that time. And besides, I can't afford to cheat on you. Ikaw ang babaeng gusto ko. Ang mga labi mo lang nais kong dumampi sa mga labi ko. Ang gugustuhin kong halikan ng paulit-ulit at walang kapagurang lasapin. Tuluyan na itong humakbang palapit sa kanya. Itinaas ni Froilan ng isang palad at hinawi nito ang hibla ng buhok na tumabing sa pisngi niya. I love you, Reyna. Please believe me. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko at sa puso ko. At ikaw lamang ang mamahalin ko habang buhay. And I'm sorry for hurting your feelings. He said as he locked his eyes on her. Naiintindihan ko kung hindi mo pa ako mapapatawad sa ngayon. But I'm hoping that one day you'll forgive me. Nakikita ni Reyna sa kislap ng mga mata ni Froilan ang sinseridad at pagpapakatotoo sa sinasabi nito at naniniwala rin ang puso niya na nagsasabi ito ng totoo. I love you too, Froilan. I already forgive you dahil mahal na mahal kita. Nagsimula na namang bumuhos ang luha niya. Si Froilan na mabilis siyang ikinulong sa mga bisig nito. Hinalik-halikan nito ang buhok ni Reyna. Please don't leave me again dahil nakakasiguro akong mababaliw ako ng tuluyan kapag nawala kang muli sa piling ko. Humiwalay siya sa pagkakayakap ni Froilan. Promise, I will never leave you again. But if you give me a reason to go, malamang iiwan kita. She smiled at this time at umabot na ang kislap ng mga mata niya sa kanyang mga mata. That will never happen again.
he said as he wiped her tears with his kisses. Fräulein pulled her waist closer to his as he covered her lips with his. He kissed her with full of longing as if he yearned to kiss her for so long, as if he was craving to meet hers. As for Rina, she deliberately raised her hands and placed them around his nape and kissed him back in the same ferocity. Katulad ni Fräulein ay pinananabikan din niya ang muling magtagpo ang mga labi nilang dalawa at muling mahalikan ng isa't isa. They were both panting and catching for air to breathe nang putulin ni Fräulein ang pag-iinit ng kanilang mga labi. Pagkatapos ay kinulong nito sa mga palad ang magandang mukha ng dalaga. I miss you so much, sweetheart. He kissed her forehead, nose, cheeks at nagtagal muli sa mga labi nito sa mga labi niya na tila ayaw na siya nitong pakawalan. I miss you too, Fräulein. Sobra-sobra pa nga eh. Pag-aamin ni Rina sa pamamagitan ng paghikbi. Then let me kiss you again and again, sweetheart. Let me love you. Hayaan mo kung punan ng labis na pananabik ko sa'yo. Fräulein grabbed her waist once more and pulled her body against him. Kaagad na naramdaman ni Rina ang matigas na parting iyon ng katawan ni Fräulein. Mabilis niyang natukoy ang nais nitong iparating. Naramdaman din niya ang biglaang pagdaloy ng pamilyar na sensasyon sa himay-himay niya. Ang nakakatupok na damdamin na unti-unting ginigising ni Fräulein nang nararamdaman niya ang matigas na bahaging iyon ng binata. Kasabay ng pagdiin nito sa sariling katawan sa kanya ay ang pananakop nitong muli sa mga labi niya at ng marahang paglalakbay ng mga palad nito sa likod niya at sa masaselang parte ng katawan niya. Ngunit bago pa man na uwi, sa pagsasanib at nananabik na nakakawindang ang mga halik ni Fräulein ay inawat niya ito. Rina could see the lust and yearning desire of taking her glinting in his eyes. And she has no intention of stopping him from doing so. But she has to call her cousin first. She doesn't want Ella to worry about her, and besides, she owes her an apology for being irresponsible sapagkat hindi siya nakasundo kay Diego. Isa pa'y medyo naiinis pa rin siya kay Fräulein sa pagdukot nito sa kanya. Something wrong? Where's my phone? Why? Itinaas niya ang palad at inilahad sa ere. Give me back my phone right now. Patid ni Rina na sa mga labi pa rin niya nakatingin si Fräulein nang dukutin nito mula sa denim jeans nito ang telepono. Naramdaman din niyang tumindi ang pagnanasa na ibinubuga ng mga mata ni Fräulein. What for? Kailangan kong tawagan si Ella, baka nag-aalala na niyo sa akin. Hindi rin maganda si Nita nang sumundo sa pamangkin ko nang hindi man lang nagsasabi. Pinandilatan niya ito saka kinuha mula dito ang telepono. Fräulein was there behind her. Nakayakap sa likuran niya habang kausap niya si Ella. Panay din ang dampi ng mga halik nito sa batok at balikat niya. Nang matapos ang pakikipag-usap niya sa pinsan, ay napatili siya ng bigla siyang buhati ni Fräulein at marahang nilapag sa gitna ng kama. Ako naman ang utupagan mo ngayon. Pwede ba? Masuyo at nakikiusap na sabi ni Fräulein. Ikinawit niya ang magkabilang kamay sa batok ni Fräulein at sinabing, Make love with me till our heart's content. Hanggang sa manginig ang mga tuhod ko at hindi ko na magawang makatumayo. Fräulein chuckled that echoed in the four corners of the room. That was already in my mind, sweetheart. Para hindi mo na ako patakasan. Tinupok siya nito na naglalagablab na damdamin kasabay niyon ang paglunod ni Fräulein sa kanya sa umaapaw nitong pagmamahal at sa nakakaliyong sensasyong bumalot sa makambundon niyang pangangailangan. Kinabukasan bumalik na sila ng San Luis upang doon manirahan. Masayang umuwi sa mansyon si Rina. Tuwang-tuwa naman ang mga kasambahay nila sa pagbabalik nila. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na si Rina. Isang malusog at gwapong bata na sobrang saya ni Fräulein dahil mas hawig niya ito. Sweetheart, will you marry me? Tanong ni Fräulein. Ayaw ko nang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita at kayo ng anak natin. Sabi ni Fräulein. Yes, Fräulein. Mahal na mahal din kita. Pakakasal ako sa'yo. Sagot naman ni Rina. Masaya ang dalawa at hinalikan ni Fräulein sa labi si Rina. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang kabanata ng aking kwento.
Maraming salamat po. Stay safe and God bless.